meron po akong isi-share sa inyo. Isa rin kasi ito ay meron pong bagong coding system ang resistor at ito ay medyo nakakalito. Kailangan nyo nang may kopya po kayo para mabasa po natin ang mga value. Papakita ko po sa inyo kung paano ito basahin. Okay guys, ganito gawin ko yan kasi napakaliit na. Isulat ko na yan para pag zoom out natin kita nyo na. Ito po ay 39A at ang sumunod ay 48B. Alamin ho natin yan kung paano natin mababasa yan. 49C naman ang sunod. At ang last one ay 01X. 01 at saka X. Ayan po yung resistor na yan. Kung mapapansin nyo, meron po siyang letter dito sa dulo. Yan po yung ating multiplier. Ito yung ating multiplier, yung mga letters na yan sa bagong coding ng resistor na surface mounted. Ito. Tapos yung naunang mga number, kagaya nito 39, yan po yung code at may katumbas din po na numero yan. Yung code na yan, yung 48, may katumbas po na numero yan. Papakita ko po sa inyo mamaya. Itong 49C, 49, may katumbas pong numero yan. Itong 01, ganun din po. At saka itong multiplier natin. Ayan, sige, papakita ko na po sa inyo. Eto na guys, no. Ayan yung mga code natin. Kung makikita nyo po dito, meron tayong code at saka ito na yung kanyang value. Tapos, yung sa ating multiplier, may mga letters nga po tayo. Ito na po yung kanyang pinaka code. Like for example, A, B, C at saka X. Ito po yung mga code na yan. Yan po ang kanyang purpose po dyan ay multiplier. Ito masyadong komplikado talaga. Yung ating pong A, ito kagaya nito, meron tayong A dito, 1 yung kanyang multiplier. Okay? Pag A, 1. Pag B naman, ito po yung kanyang B, ang ating pong multiplier ay 10. Pag C, ang ating pong multiplier ay 100. Pag X naman, ito, ang ating pong multiplier ay 0.1. Ayan po. Yan yung katumbas ng mga code sa ating multiplier. Yan yung kanyang mga numbers. So, ibig sabihin, meron tayong Z, Y or R, X or S, A, B or H, C, D, E at saka F. Lahat po yan, merong katumbas na numero na nakalagay dyan. Ngayon, isa pang alam dapat natin ay itong code. Ito yung code na sinasabi ko kanina. Like for example, 39, tapos 48, tapos 49, tapos 01. Dito ho natin makikita yan sa code. Hanapin natin yung 39. Ang 39 ay nandito. So, ang 39 pala, ang kanyang value ay 249. So, maglalagay na ako dyan ng 249. Yan pala yung kanyang value. 249. Hindi pa po kasama dyan yung sa multiplier natin na code. Mamaya po alamin natin yan. Dito lang po muna tayo sa code na nauna. Ang next po ay 48. Saan po ba dito yung 48? Ang 48 ay ito. Ang 48 po, ang kanyang value ay 309. 309. Ayan po, 309. Yan yung kanyang value. At ang 49 naman, ang 49, ayun, 316. 316. At ang pinakalast po ay 01. At ang ating 01 ay nandito sa unahan. 100 ang kanyang value. Okay. Ayan na, nalagyan na natin ng totoong number yung mga code na yan. Na ang 39 ay 249 pala, ang 48 ay 309 pala, ang 49 ay 316 at ang 01 ay 100. Ngayon, paano natin basahin to? Magbe-base tayo dito sa multiplier. Ito yung ating multiplier na sabi ko nga kanina ay andito yung kanyang mga value. Ayan po. Yung A ay 1. Tapos yung B
ay 10. Yung C naman ay 100. At ang X ay, saan yung X? 0.1. So, ulitin ko. Yung A daw po ay 1. So, times 1. Yung B naman ay 10 times 10. Ito po ay multiplier, no? Tapos yung C, saan yung C? 100. So, times 100. At ang X ay, ito yung X, times 0.1. Times 0.1. Ayan po ang ating multiplier. Yung mga liters na yan, yan po yung katumbas ng kanyang value. Ayan po. 1, yung pagka A times 1, pagka B times 10, pagka C times 100, pagka X times 0.01. Ngayon alamin natin kung paano computein yan. Ganito lang po. Ang sabi dito 249, tapos ang multiplier natin ay A na may value siya na times 1. So 249 times 1, 249 times 1 equals, so ang reading po natin dyan ay 249 ohms. 249 ohms. Ohms po siya kasi hundreds lang, hindi umabot ng K. Next, ito po ano, ang basa po natin dito ay 309 kasi yung code na number na 48, ang value po niyan ay 309 plus yung ating multiplier na B, which is times 10. So 309 times 10, ayan guys, no, equals 3090. Ito umabot na ng kilo ohms. So ibig sabihin ang ating value po niyan dyan ay 3.09 kilo ohms. Kilo ohms na po kasi umabot na siya ng 1000. Next, ito po yung 49 na code, ang pinaka value po niyan na numero ay 316 at ang ating multiplier po ay C, which is X 100. So 316 times 100 equals, ayan guys, no, 31,600. So kilo ohms pa rin yan, 31.6 kilo ohms. Ayan po ang basa niya. Tapos dito naman sa pinaka last na sample natin na yung 01 daw, ang value ay 100. Tapos yung X, yung ating multiplier na 0.1. Okay, meron tayong 100 times 0.1 equals 10 ohms. Ohms lang po siya guys, no, kasi hindi siya umabot ng hundreds. So ayun na yung reading ng ating bagong coding na surface mounted na resistor. Ngayon i-actual check ho natin to kung tama ba. Ito na po yung mga resistor na yan at babasihan natin yung mga reading natin dyan. At this time po gagamit tayo ng digital. Nakasit pa rin po tayo sa auto range ohms. Unahin ko po muna itong 249 ohms. Check. Tingnan natin kung tama ba yung reading natin dyan. 249. Ayun guys, so yun, malapit siya, no, 248 ohms. 249, 248. Okay, ibig sabihin tama yung ating reading dito, 249. Tapos next, 3.9. Ito naman kilo ohms daw po. Check natin kung kilo ohms nga ba talaga yan. Napakaliit. Ayun, 3.78 kilo ohms. So malapit siya. Ibig sabihin tama yung ating reading sa resistor na to, 3.9 kilo ohms. Round off na yan, 3.9. Tapos dito naman, ang value natin dito ay 31.6 kilo ohms pa rin siya. Check natin kung tama ba talaga. Yun, tama guys, 31.6 kilo ohms. Correct tayo dyan. Tapos dito naman, 10 ohms daw po ang value nito. Check natin. Ayun, 10 ohms. So tama yung ating reading dito. Ayan guys, oh, ito pag-aralan nyo po. Talagang kailangan natin dito ng kopya kasi tingnan nyo naman, ayan yung mga code, tapos may mga value pala yan.
Ayan po, hanggang 96. Ayan. So, sana guys ay may natutunan kayo sa video natin, ano? At kung ito po ay inyong nagustuhan, huwag niyo pong kalimutang mag-like, share at subscribe. At kung meron po kayong katanungan sa ating video or sa iba pa man, huwag po kayong mayang mag-comment sa ating comment box at ating po itong titingnan at sasagutin. Ngayon, kung bago ka pa lang po sa ating channel, salamat po sa pagbisita. Paki-subscribe na lang po ang ating channel at paki-click yung ating notification bell icon para lagi po tayong updated sa ating mga video gagawin. Maraming salamat po sa inyong panonood and God bless.